Sa ating banal na ebanghelyo po ay atin pong narinig ang pagpapagaling ng Panginoon sa 10 ketongin. Pero isa lang ang bumalik para magpasalamat. At ito po ay isa pang dayuhan, isang Samaritano. Alam po ninyo, ang mga Hudiyo ay mababa ang tingin sa mga Samaritano sapagkat ang tingin nila sila'y second-class citizen. Sapagkat sila'y nakipag-asawa sa mga pagano, kung kaya naman iba ang kanilang pagtingin sa kanila. At sila ay hindi na pure race at sila ay nabahira na. Kaya ang tingin nila ay sila lang ang pinagpala, ang mga Hudiyo. At etong mga sabihin nating Samaritano ay hindi pinagpala ng Panginoon. At ganito po ang sitwasyon. Pinagaling ng Panginoon ay 10, pero ang bumalik lamang ay isang Samaritano. Bakit po kaya? Bakit po kaya yung isa pang pagano ang nagpasalamat kaysa doon sa mga bahagi ng sabihin nating hinirang at ang bayang pinili? Ang bumalik ay yung taong hindi naman po masabing kaanib ng simbahan. Siguro po hindi na ipaliwanag ni San Lucas, pero siguro po this Samaritan was overcome with awe and unworthiness. Na parang ang tingin niya ay hindi sa karapat-dapat na pagalingin. The fresh start, the cure, and the special privilege of being healed is undeserved grace. Kaya hindi siya, ang tingin niya ay hindi siya karapat-dapat. Pero sa kabilang banda, yung Hudiyo, ang tingin niya dahil siya kasama sa pinagpalang bayan ng Diyos, abay karapat-dapat lahat, pribilehiyo namin na kami ay pagalingin. Kaya hindi na nila kailangan magpasalamat pa. At doon sila nagkamali. Mga kapatid, ilang bagay pong nais kong bigyan ng pansin. Una po, undeserved grace is sweeter. Doon po sa mga Hudiyo, normal lang na sila'y pagalingin ng Panginoon sapagkat sila'y kasama sa bayang pinili. Pero para po doon sa Samaritano na siya'y pag-ukulan ng pagpapagaling at espesyal na atensyon ay isang malaking biyaya na dapat niyang ipagpasalamat, na dapat niyang ipagkapuri. Kailangan siyang bumalik at magpasalamat sa biyayang tinanggap niya sapagkat siya'y tinratong espesyal na hindi naman siya kabilang sa bayang pinagpala. Pangalawa po ay masasabi po natin na ang pagpapagaling po ay naganap because they acted upon their faith. Hindi agad pinagaling ng Panginoon at sabi, magaling ka na. Anong sinabi ng Panginoon? Humayo kayo at pakita sa saserdote. While they were acting their faith, while they were obeying the command of the Lord, they were healed. Kaya nga, as they claimed the healing, they received the healing of the Lord. Ang pagpapagaling po ay pwede nating makamtan kung atin pong paniniwalaan. At kung meron po tayong gagawin sa ating sarili, if our faith will be translated into action by obeying God, by turning away from sin, ang kagalingan po ay mapapasa atin. Kaya naman ang pagpapagaling ay naipagkaloob sa kanila because their faith was acted upon by their obedience and by their claim and by their reception of the healing touch of the Lord. Kaya naman po sa ating pagninilay sa ating banal na ebanghelyo, tayo rin po ay kailangan pangatlo ay makapagpasalamat sa Diyos. Marami po tayong mga biyayang tinanggap sa Kanya, pero kailan po tayo huling nagpasalamat? Unang-una, nagising pa tayo ngayon, buhay pa tayo, for the gift of family, for the gift of life, for the gift of healing, at sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sino po sa atin yung pagkagising sa umaga ay lumuluhod at nagsasabing, Lord, salamat po at buhay pa ako. Lord, salamat po sa bagong umaga.
Maganda po sigurong practice, pagkagising natin sa umaga, sabay luhod. Lord, salamat at ako'y nagising pa. Salamat po sa bagong umagang ipinagkaloob mo sa akin at sa bagong buhay. At magiging makabuluhan ang araw na ito. Kaya kung mapapansin po natin yung krus, ay mayroong dalawang letrang pwede nating makita. Si Kristong nakapako sa krus, nakalagay doon ay T, at yung kanyang katawan Y. Kaya yung krus ay nagsasabi sa amang TY, thank you. Kaya habang tinitingnan natin ang krus, lagi po tayong mag-TTY. TY, thank you sa Lord sa mga biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Sino po ang modelo ng TY? Walang iba nga kundi si Jesus, na ang buong buhay niya ay pagpapasalamat sa Panginoon, pagkilala sa kanyang Ama, sa kabutihan at kagandahang loob ng kanyang Ama. Sino pa po? Ang mahal na Birhen, na patuloy na nagpurit ng pasalamat, kaya ang kanyang Magnificat ay isang paraan ng pagpupurit, pagpapasalamat. Ako'y nagpupuri, ang aking espiritu ay nagagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Na siya'y kinalugdan ng Diyos, sa kabila na siya'y ang tingin ng mga tao'y maliit, at siya'y hinirang na maging ina ng Diyos, ina ni Kristo, ina nating lahat. Kaya isang paalala po sa atin na tayo rin po ay makapagpasalamat. Naalala ko po ang isang kwento ng isang teacher na nag-anyaya sa kanyang mga estudyante na mag-drawing. Na mag-drawing po ng mga taong gusto nilang i-drawing o kung sino man. Meron pong nag-drawing ng mukha ni Jesus. May nag-drawing ng mukha ni Mama Mary. May nag-drawing ng banal na pamilya. Pero isang bata pong nag-drawing ng kakaiba. At sabi ng teacher, ano itong dinrawing mo? Kamay. Kamay nino yang iyong dinrawing? Kamay ba yan ng Diyos? Hindi po. Kamay ba yan ni Mama Mary? Hindi po. Kamay ba yan ng tatay mo? Hindi po. Kamay ba yan ng nanay mo? Hindi po. Kaninong kamay yan? At ang sabi ng bata, teacher, ito po inyong mga kamay. Sapagkat kayo po unang nagturo sa aking sumulat nung ako po ay unang dumating dito sa eskwelahan, dahil ako po ay pilay, inalalayan po niyo kung makatawid doon sa pagpunta ko sa school. At naluha ang teacher, sapagkat isang paslit na bata marunong magpasalamat. Kayo rin po kaya marunong magpasalamat sa Diyos? Kayo rin po kaya, sa kabila po ng mga pagsubok nating naranasan, have we thanked the Lord with all our heart? Kaya pagkatapos po ng misang ito, inaanyayahan ko rin po kayong kumuha ng isang buong papel and begin to draw the finger of God. Begin to count the blessings that God has given you. Opo, maraming tinanggal si Lord sa atin dahil kay COVID. Nawala ang kalayaang maglakbay. Nawala ang kalayaan na pumunta sa gusto nating puntahan. Tayo ay laging nakakulong. Tayo laging nagtatago. Pero kapatid, wag nating tingnan yung nawala. Ang tingnan po natin kung ano ang idinagdag ng Panginoon. Ano ang idinagdag sa atin ng Panginoon? Tibay ng pananampalataya. Lakas ng pag-ibig. Diwa ng pagkakapatiran. Mas malalim na kaugnayan sa isa't isa bilang pamilya dahil mas maraming oras, quality bonding na ipinagkaloob sa atin. Kaya naman, bilangin mo instead ang mga biyayang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sabi nga po, don't curse the darkness, begin to share the light of Jesus. Amen.